sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunté en nuestro cielo y en agonía. Sinabi ko na sa'yo na nakilala ko siya kay Adela. Magtatrabaho siya dito. Gusto ko siya. Pero ang hindi ko maintindihan ay ang patirahin mo ang isang taong hindi mo kilala. Pag-isipan mo mabuti. Delikadong sitwasyon. Ah, ganon. Malay mo, baka naman nagpapanggap lang siyang isang matinong tao. Ah, hindi. Si Fiorella ay talagang para sa akin. Huwag na natin itong pagtalunan. Fiorella! Pumunta ka sa kwarto ko at ayusin mo mga damit ko, ha? Apo. Gusto kong iwan mo muna kami ng aking nobyo. Opo, pasensya na, ma'am. Hindi ka dapat magbigay ng impormasyon sa taong hindi mo pa kilala. Ay, o sige, sige. Anong impormasyon? Na tayo may relasyon? Alam mo na nandito lang naman siya para magtrabaho? At maganda naman siya. Marami na siyang alam. Yan ang napansin ko sa 5 minuto ko siyang kasama. Ayokong pinag-uusapan niyo ang aking buhay. Ang buhay ko pwede, di ba? Mahal ko, relax ka lang. Alam mo, si Fiorella ay galing sa Italy. Wala siyang alam tungkol sa iyong pamilya. Wala kang dapat ipag-alala. At hindi naman niya sasabihin na tayo may relasyon na kailangan mong itago. Hindi sa gusto kong itago, Tanya. Hindi, para itago. Pagtakpan, itanggi, para isekreto. Anong pinakagusto mo? Dahil hindi mo ito magagawang aminin, mahal ko. Kailanman. Hindi ko kailangang ulitin at ipaliwanag sa iyo ang sitwasyon. Ang ayoko lang, kinukwento mo ang buhay natin dyan sa babae na yan. Pwede bang malaman kung bakit mo ako pinapunta? Marami kang mensahe, Tanya. Parang may mabigat kang problema. Oo, dahil gusto lang naman kitang makita. At para makita mo na suot kong palda na binigay mo. At na makita ko maganda. Gusto ko lang na makita ka. Ang makita ka parati. Kahit na madalas nakakalimutan mo na ako paglabas mo ng pintuan. Makalimutan mo ang buhay ko. Ang pagmamahal ko sa'yo. Lahat ng ginawa ko para sa'yo. Para hindi ka mawala sa akin. Iba ang pakiramdam ko. Hindi ako mapalagay. Bakit? Kaya pala pinapunta mo ako dito. Para makita ka sa bisyo mong paulit-ulit! Pedro! Para mo nang awa, patawarin mo ako. Pinahihirapan ako ng sakit ko. Hindi Patawarin ko na mo kaya. ako. Hindi pwedeng ganito, Tanya. Gusto mong masira ang relasyon natin? Ha? Wag, Yan ba ang gusto mo? Parang Kung awa mo hindi na ka pakiusapin magbabago, mo, makaawa at kung yan ang ako. gusto mong mangyari, tapusin na natin ang lahat! Hindi ko kaya, Pedro. Pero Dante, nakakagulat. Bawat miyembro ay gustong kumuha ng kanilang parte ng lupa sa paraisong ito. Parte nila yon. Hindi, wala silang parte dito.
Naipagawa ito dahil sa aking asawa nang wala silang kontribusyon at pati na rin sa kumpanya. Alam natin na hindi yun totoo. Baka nakakalimutan mo na isa sa iyong pamilya ay naging... Ay, mukhang kailangan kong uminom ng gamot ko. Sa tingin ko, kailangan ko na rin tumigil. Mukhang tama ka. Ikaw ang pinakamataas sa security team at matagal ka na ding naglilingkod sa pamilyang ito. Pero wala kang karapatang magsalita tungkol sa aming pamilya. Naintindihan mo? Kahit na ayaw mo, ipinapaalala ko sa iyo na darating ang araw. Kailangang harapin mo ang katotohanan, Senyora Eloisa. Ay, oras na para ako'y uminom ng aking gamot. Patawad, Halika Senyora. na. Hindi ko akalain na pag wala ako, paulit-ulit mo tong ginagawa. Bumabalik ka na naman sa iyong bisyo! Tinulungan kita kahit na imposible, pero binaliwala mo lahat! Patawarin mo ko. Hindi na ito mauulit pa. Tama na. Naging matino ka na, pero anong nangyari? Masakit sa akin ang nangyayari sa atin. Tinago mo ako sa pamilya mo. Anong gusto mong maramdaman ko? Ang taong mahal ko ay tinatrato akong ganito? Sabihin mo, may pagmamahal ka pa ba sa akin? Alam mo, ginawa mong mahirap para sa akin ang lahat, Tanya. Hindi niya minahal. Kung ganon, sabihin mo ang kailangan kong gawin para mahalin mo din ako. Sabihin mo sa akin. Tanya. Mahal kita pero hanggat hindi mo kayang ipakita na nagbabago ka, lagi ko lang may iisip na isang pagkakamali ang paniwalaan ka. Pero hindi ito tama. Paano niya nasasabi yun? Mahal na mahal siya ni Ma'am Tanya. Masakit ang sabihin mo sa akin ang lahat ng ito. Hindi, Tanya. Mas masakit ang ginagawa mo. Aalis ako ngayon. At huwag mo na akong hanapin hanggat nagpapatuloy ka pa sa iyong bisyo. Hindi. Pakiusap. Huwag kang umalis. Pakiusap. Kailangan ko pumunta sa Rancho Los Angeles. May problema ako sa pamilya. Rancho Los Angeles? Bakit hindi mo ko isama? Pakiusap, huwag mo kong iwan. Hindi kita gustong iwan. Pero hanggang nagpapatuloy ka sa iyong mga bisyo, magiging mahirap para sa akin ang lahat. Kung ganon, huwag ka nang umalis. Dito ka na lang sa tabi ko. Ano ka ba? Hindi mo naiintindihan? Masyado siyang manhid. Sinasaktan niya si Ma'am Tanya. Tigilan mo na ang lahat ng ito! Sinisira mo ang buhay mo, Tanya! Nagkakaintindihan ba tayo? Pangako ka na balang araw, ilalayo mo ko sa malungkot na lugar kung saan mo ko itinago. Napakakasalan mo ko pagdating ng araw. Na ako lang at wala nang iba dyan sa buhay mo dahil ako lang ang Mrs. Pedro Angela, si pangako mo, pakiusap. Nung una pa man hindi ako naglihim sa'yo. Pero wala nang patutunguhan ang ating relasyon. Ano pang kailangan mo sa akin? Ang Nga iyong talagang pag-ibig. hindi mo naiintindihan. Alam mong napakahirap at konserbatibo ang pamilya ko. Ngayon pa, na nandito tayo sa komplikado at mas mahirap na sitwasyon. Ang problema kasi sa'yo, lagi ka na lang may dahilan para itago ako at ipakilala sa lahat ng tao. At sa tingin mo ang laban ng pamilya sa testamento ng lolo ay walang halaga? Hindi, syempre hindi. Pero alam mo, maaaring isang pagkakataon ito para maipakilala mo ako sa iyong pamilya, mahal ko. Nang sa ganun, malaman nila na mahal kita ng higit pa sa aking buhay. Alam mo, Tanya, wala akong panahon para ipaliwanag sa'yo ang mga bagay-bagay na hindi mo kayang intindihin. Alam mo, ang hindi ko maintindihan na mahal kita. Pero ako, bakit hindi mo ako kayang mahalin? Dante, 20 patak ang ilagay mo. Kabisado ko ito, Senyora Eloisa. Ano ang mangyayari kung 60 patak ang nailagay mo? Kailangang maging maingat sa pagbibigay ng gamot sa pasyente. Higit sa 60 patak. Magiging delikado para sa iyo. Masama sa akin. Maalaga ka, Dante. Sa 60 patak na yon, siguradong patay na ako.
Sigurado ako na isa sa aking pamilya ay maiisip na bigyan ako ng higit nang sa gayon ay tuluyan na akong mawala dito sa ibabaw ng mundo. Maaring isang dahilan. Kaya ang iyong chief security ang nagbibigay ng iyong gamot. Wala nang iba. Dahil hindi makakabuti sa iyo ang mamatay ako at hindi ang protektahan ako. Ang importante, nagtitiwala ka sa akin. Wala akong magagawa. Pero alam mo na kung ako lamang ang masusunod, noong pa man ay gusto kong manirahan sa malayong lugar. At alam ko rin na hindi mo magagawang mawala ako sa paraisong ito. Sa paraisong kung tawagin ay Los Angeles. Lumapit ka nga dito sa akin dahil gusto kong gamitin ang aking baston sa iyong ulo. Hindi mo magagawa yan. Kung alam lang ni Pedro. Hindi makakabuti sa'yo na may alam siya. Hindi ba? Ito ba ang kwarto ng pinakamapagmahal na ina sa buong mundo? Maaari ba pumasok? Pero anong klase siyang Italian chef? Hindi kaya ang tortellinis, ha? Tortellini. Tama. At bakit? Anong problema mo, ha? Tama. Ang bagong chef nagluto ng tortellinis na sinabi mo, parang tamales. Sino ang tumanggap? Sino pa? Eh di ako. Mawalang galang na po, Don Vittorio, pero ito isang maling desisyon. Katulad lang ng dati. Pero ano bang problema, Benito? Sabihin mo nga sa akin. Gaya ng sinabi ko, ang chef. Hindi. Sa tingin ko ito ay hindi dahil sa chef. Nagbago ka magmula ng kausapin ko ang private detective. Hindi. Siyempre hindi. Anong hindi? Kilala na kita, Benito. Huwag mo akong lokohin. Ano ba talaga ang problema? Sinabi ko na sa inyo, Don Vittorio. Aaminin ko, hindi ko gusto na ipahanap niyo si Fiorella sa investigador. At bakit? Dahil sa isa siyang babaeng maganda. At ang isang tulad niya ay hindi nababagay na ipahanap na parang isang masamang tao. Kung minsan hindi kita maintindihan. Sinabi mo galing siya sa Las Vegas. Pagkatapos sa Sicilian Mafia. At ngayon mabait siya at maganda, ganon? Paano mo nalaman na maganda siya kung hindi mo nakita ang larawan? Dahil sa mga kwento mo. Isang buwan mo nang kinukwento ito. Ang ragasa na may magandang mukha. At bla 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 bla. At pasensya na din, ha. Ayoko nang pag-usapan ng bagay na ito. Kailangan ayusin mo itong mabuti, ha? Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nakikita. Paumanhin. Ma'am Tanya, nalinis ko na po ang kwarto nyo. May kailangan pa kayo? Umalis ka na. Pedro, Hindi ka dapat nandito. Alam ko narinig mo ang aming pinag-usapan. At narito ang gamot nyo. Dahil po sa pagsigaw ni Sir, nakalimutan ko ibigay sa inyo. Sinabi nang umalis ka na! Kaya ko pong lumabas mag-isa. Salamat. Pedro, Anong pinabili mo sa kanya sa butika? wala. May pinabili lang ako. Ito ba mga pampakalma na iniwan mo na? Maliban sa alak, binabalikan mo pa ang gamot na ito! Hindi. Ano to? Pregnancy test, Pedro. Nagdadalang tao siya. Gusto ko lang siguruhin bago ko sabihin sa'yo. Pero ngayon, nakita mo ng resulta. Gusto ko nang malaman mo. Sa tingin ko, buntis ako. Buntis ka? Ang kasunduan ay mag-iingat tayo kaya hindi ka pwedeng mabuntis. Pero alam natin na ang lahat ay walang kasiguraduhan, Pedro. Pero may kasunduan tayo! Pwede ba? Huwag kang magsalita na para bang ang lahat ng bagay ay kontrolado mo! Nangyayari ito. At alam mo, tungkol ito sa buhay ng ating anak. Ng ating anak. Hindi ka ba masaya na magkakaroon na tayo ng anak? Hindi! Siyempre hindi! Wala siyang kwentang tao. Wala sa plano natin kailanman ang magkaanak. Noong una pa lang alam mo na. Bakit mo ginawa to? Bakit? Nagkakamali ka. Hindi ko to pilinano. Kahit anong mangyari, Pedro, anak natin ito. Saan ka pupunta? Pakiusap, Pedro, wag mo akong iwan. Makinig ka.
Alam kong parte ako ng buhay mo. Pero kung hindi mo tutulungan ang sarili mo at pinabayaan mong may mangyari sa'yo, sinasabi ko sa'yong ito na ang malaking pagkakamali mo. Napaka-imposible. Paano si Ma'am Tanya ay umibig sa isang lalaki na walang modo, ha? Hindi ako pwedeng manahimik. Hindi. Sandali! Sandali! Masama ang loob ko. Napakasama. Anong nangyari? Nawalan ako ng pag-asa. Nagkamali ako, pinaniwala ko siya na buntis ako. Pero hindi siya naniwala. Lalo lang siya nagalit. Huminahon ka muna, Tanya. Alam mo namang mahal na mahal kita dahil kaibigan kita. Pero hindi mo dapat pinaniwala si Pedro na magiging ama na siya. Sa anong dahilan? Dahil sa kagustuhan ko matanggap niya ako. Upang mabuhay kaming malaya na walang itinatago. Pero mali ito. Hindi ito makakatulong. Anong gagawin ko? Pagod na ako. Kailanman walang nagmahal sa akin ng tunay sa buong buhay ko. Wala akong halaga sa kahit sinong lalaki. At kahit na kay Pedro. Buong akala ko ay mahal niya ako pero nagkamali ako. Masakit para sa akin ang gawin niya ito. Ayoko na ganito. Ayoko mawala ng pag-asa sa buhay. Tulungan mo ko. Anong gagawin ko? Huwag mong sabihin yan, Tanya. Tinatakot mo ko. Makinig ka. May kailangan lang akong gawin dito at pupuntahan kita. Hindi ako magtatagal. Sa ngayon, kumalma ka muna, pakiusap. Huwag kang mag-alala. Uminom ako ng pampakalma. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pupuntahan kita ngayon, ha? Sige. ¿Dónde va nuestro amor? Anong nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo? Galit po ako. Napahiya. Sinaktan ka nila? Hindi. Hindi ako. Si Ma'am Tanya. Anong nangyari sa kanya? Si Sir Pedro. Sobra po siya kung makasigaw. Masasakit na salita. At si Ma'am Tanya naman umiyak lang sa kanya. Hindi niya mahal si Ma'am Tanya. Pero siya, tago sa puso niya pagmamahal niya. May ano? Buong puso niya, Madam Adela. Alam mo, Fiorella, gaya na sinabi mo, maaaring mahal ni Miss Tanya si Sir Pedro. Pero siya naman ay isang babaeng may pagkakomplikado. Paano? Alam mo, hindi mo ito alam kasi bago ka lang dito. Pero alam ng lahat ng tao dito na si Tanya Casanova ay sikat na artista. Pero hindi yun ang kanyang talento, kundi ang pagkasangkot sa problema at skandalo na pinagmulan ng kanyang bisyo. Hindi. Oo, idagdag mo pa ang kanyang mga relasyon sa iba't ibang lalaki. Totoo? Pero si Ma'am Tanya ay mukhang maayos. Oo, maayos siya. Pero gumaling na siya at salamat kay Senyor Pedro. Noon, mas madalas siyang dinadala sa mga ospital, sa klinika dahil nag-overdose yun. Dinala pa niya ito sa mga rehabilitasyon. Hindi madali ang kanyang mga pinagdaanan. Hindi madali sa kanya to. Alam mo ba ang kailangan niya? Madam Adela, babae siya. Dapat minamahal. Iniintindi. Pero hindi. Si Senyor Pedro, ibinigay Hindi! na niya yun. Ginagawa niya yung pero konserbatibong Ah. pamilya niya. Ang pamilya niya, hindi papayag na masangkot siya sa tao na, isang klaseng tao na, alam mo na, naawa ako kay Senyora Tanya. Pero pakiusap, hindi lang naman ito lahat tungkol sa kanya. Ang totoo, marami siyang problema. Marami pang darating. Madam Adela, kailangan niya si Sir Pedro para mahalin siya nito. Kailangan pilitin niya unawain ito. Huwag iwanan.
Alam mo, Fiorella, pakiusap, kalimutan na natin ang problema ni Miss Tanya at Senyor Pedro. Ang intindihin mo ay ang paghahanap sa iyong fiancé. Baka nag-aalala na yun kung nasaan ka. Pedro, May resulta na ba ang pregnancy test? Tanya, sagutin mo ako. oo. Nasa akin ang resulta. Anong nangyari? Oo, buntis ako. Magkakaanak na tayo. At huwag mo sanang tanggihan kaming dalawa ng anak mo. Dahil mamamatay ako sa lungkot kung iiwan mo kami. Pakiusap. Sir? Mari Carmen, i-cancel mo ang appointment ko sa mga Italiano. Nandyan ba si Fidel? Opo, sir. Papasukin mo siya dito. Pasok! Anong problema, Pedro? Kailangan kong... Ano yun, Mari Carmen? Sir, si Doña Eloisa nasa line 37. O sige, ilagay mo siya. Kumusta? Hindi. Pero komplikado ang mga bagay sa akin ngayon. Hindi pa ako makakapunta sa rancho. Hindi ko alam kung kailan pero sigurado akong hindi sa araw na to. Patawad. Patawarin mo ako pakiusap. Kapag ayos na ang lahat, pupuntahan kita. Pangako. Huminahon ka. Oo. Mabuti naman. Oo. Hindi ka yata mapalagay. May maitutulong ba ako? Tama ka ron, Fidel. Sumama ka sa akin pakiusap. Kailangan kita makausap tungkol sa isang bagay na hindi ko kayang sabihin kahit kanino. Ma'am Tanya? Si Fiorella to! Hindi na ito tama. Ma'am Tanya! Buksan niyo! Pero tama lang. Ayos ka lang ba dyan sa loob, Ma'am Tanya? Pedro, ikaw lang ang tanging mahal ko, Pedro. Pakiusap, buksan mo to! Habang nabubuhay ako, ang bata makakatulong sa akin para mahalin mo ako. Para mahalin mo ako kahit konti. Kilala mo ang lola. Alam mong hindi niya matatanggap ang klase ng relasyon na meron ako kay Tanya. Alam ko. At dahil dyan, sinabi ko na sa'yo na kung talagang mahal mo ang babaeng yan. Sana inayos mo na ang sitwasyon. Naisip ko na rin yan, pero sana maniwala At ka. ano? Hindi, Fidel. Sinubukan kong hiwalayan siya sa lahat ng paraan na naiisip ko pero hindi ko magawa. Ayoko siyang saktan. Ngayon, anong gagawin ko? Pedro, mahal mo? Alam mo, gusto ko siyang tulungan. Pero hindi ko siya mahal. Kung gano'n, kung alam mo na hindi mo na siya mahal, madali para sa'yo ang ayusin ang sitwasyon, Pedro. Ngayon nagiging... Pedro, kung minsan hindi ang mga bagay ang napakahirap intindihin. Kundi ang mga tao na nagpapahirap sa bagay para maintindihan. Pero hindi ako ganong klaseng tao. Ang madaling intindihin, mabuti para sa akin. Hindi pa rin kita lubusang maintindihan. Pero mukhang nahihirapan ka, anak. At ayoko yun. Hindi ito tama, Pedro. Alam kong hindi ito tama. Pedro, kilala mo ko matagal na. Maaari mo kong mapagkatiwalaan. Anong problema mo, Pedro? Nagdadalang tao si Tanya.